Good evening. Can you hear my audio? Anyone from the group? Am I audible? Okay, so thank you for confirming. So, apologies. So, medyo late ako nakauwi. So, we are, late kaming na-dismiss from school. So, yun. But nevertheless, we are going to have our lesson. So, which is gonna be part of your prelim examination. So, hindi naman siya sobrang haba. So just stay and listen na lang. So and hopefully intindihin nyo to because it will be a big help for your upcoming examination. And class president, kindly take note na lang those individuals who uh, attended the class. So kindly update me dun sa mga present. And for you to be acknowledged formally, kindly send your last name, first name, and so just like the usual, para as proof na talagang pumasok kayo sa natin, sa ating meeting. So I'll be sharing my screen na so that we can finish earlier. And though medyo late tayong nakapag-start. So just inform me kung wala ba kung may audio yung ipe-present ko so that I can check on my setting. So di naman to sobrang haba but it will be very important for your again nga part of your prelims. Okay, so let's begin na. Good day, class. So for today's lecture, we are going to talk about the radiographic contrast and some adjustment for its property. So we call that one the technical changes or the technique and correction factors. So to begin, let's have a quick review of radiographic contrast. So again, radiographic contrast is the difference in optical densities with adjacent structures. So again, pagkakaiba ito ng itsura ng magkatabing blackness. So yung isa mas maitim, isa mas lighter. And we can visualize what image is on the radiograph based on these differences. Natandaan nyo lang, pag hindi napapakita ng maayos, yung pagkakaiba, nahihirapan yung mata na mas-distinguish yung pinoportray ng image dahil halos magkakapantay yung kanilang degree of blackness, radiographic contrast yung affected. And in order to correct that error or problem, we must control some of its influencing factors. And of course, yung controlling factor niya na napag-usapan natin last time, which is si KBP. So the primary controlling factor of contrast. Bakit nga ulit siya ang primary controlling factor ng contrast? Dahil siya ang nagdidictate ng energy ng beam, which in turn affects the penetrability of the beam when it comes to the structure. So kapag masyado siyang mataas, patagusin niyo na lahat ng structure na yung magmumukhang maitim, madilim. So wala kang makikitang contrast. Same goes sa opposite side, wherein masyado namang mababa, sa sobrang hina ng beam mo dahil sa mababang KBP, hindi na makatagos lahat ng structure or organ magmumukhang kulay puti. So hindi natin pwedeng gawin yon. Wala tayong makikitang structure dun sa ating ginagawang image. So it must be adequately penetrated. That's why we must design the KBP according to the properties of structures or organ we are going to image. Okay, so yan, nabanggit, ito na technically sinasabi ko kanina, yung nakikita nyo ngayon sa screen. So KBP pag tumaas, ano magiging nangyayari? Tataas ang penetration. Ano magiging effect nun? Bababa ang contrast. Tatandaan, hindi palaging mababa na contrast ang maganda. Same goes na hindi palaging mataas na contrast din ang maganda. It depends upon the property of the region of the body we are particularly interested. So for example, sa extremities, okay lang na mataas ang contrast mo, pero pagdating diyan sa chest or abdomen, you cannot choose a high contrast na may mga organs ka na hindi masyadong mapapakita. So it depends upon i-clarify ko lang, hindi porket sinabi dito na pag daw mababa ang KBP, mababa ang penetration, mataas ang contrast, hindi palagi ibig sabihin nun maganda. So it depende pa rin. Remember, contrast is two-factor. We have subject and the film contrast. So sa case ng subject contrast, we need to conform kung ano yung inherent property nung subject or region nung anatomy na kinukuha natin, and we must design an appropriate contrast level, specifically the scale of contrast. So pag sinabi nating scale of contrast, ito yung mas concern sa number of shades of gray. Number ng shades of gray.
Okay, so tatandaan na, pag sinabing scale of contrast, that pertains to the number of the shades of gray. Gaano kadaming different degree of blackness, which is the gray level. Yun ang nakikita natin doon sa image. So kapag sinabing mababa ang contrast niya, ang scale of contrast or is quite long. So maraming shades of gray na intervening between black and white. So mas mahirap ma-distinguish ng mata, medyo nahihirapan ka na i-visualize yung mga organ na nandun sa image dahil halos magkakalapit ng blackness. So, yun yung characteristic ng long scale of contrast or ng low contrast. However, siya yung nagpo-provide ng at least maaaninag mo. Pag ginawa mo kasi naman sa mga structures katulad ng chest etong high contrast, may mga organ na hindi makikita. So again, it still depends kung anong kinukunan yung structure. So kung sa extremities, yung high contrast maganda to. Kasi buto saka soft tissues lang naman, okay lang na yung mga soft tissues mas maging itim, yung buto yung mas maging kulay puti. So okay lang siya na high contrast. At ano namang scale of contrast non short scale? Again, pag sinabi natin scale of contrast pertains to the number of shades of gray that we can visualize on the image. Ito yung may step, yung parang ladder. Yan. So mas marami yung bawat increments ng ladder that's pertains to long scale. Pag mas may konti naman, yun yung short scale na pagmamayari ng high contrast. Okay, so aside from the scale of contrast, may tinatawag din tayong latitude. Okay, so latitude is the available shades of gray that can be displayed. So kapag ka yung present na the number of shades of gray, the scale of contrast, magka-ano kasi to magka-interconnect. Yung latitude naman yung available na pwede pang i-display. Sa digital nyo, i-explain to ng mas elaborated na pwede siyang galaw-galawin. Pero kasi sa may analog sa film, we cannot manipulate anymore. So as is na yon per se na yung appearance ng image, but with the adjustment of technical factor, pwede mo pa siyang bagu-baguhin yung kung nasa ang level tayo ng latitude. So yan, property ng high contrast, wide yung latitude. Again, pagka high ang contrast, wide ang latitude. Pagka naman okay, so correction na, low contrast, wide ang latitude. Pagka naman high ang contrast, yun yung narrow yung latitude. Yan yung kanyang yun yung kanyang magkakasama. So high contrast high ang KBP. So pag high ang KBP mo, ang contrast natin ay mababa, low ang contrast, long scale of contrast and the latitude is wide. Yan. So reverse lang yung sa natin, yung sa mga high contrast. So some mention here again is the MAS, the milliampere seconds, which affects the density. So again, controlling factors MAS ng density not ng contrast unless we are talking about under or overexposed. Yun yung pwede na siyang maka-affect sa contrast kasi kung overexposed, lahat sila kulay itim. So pag underexposed naman lahat kulay puti. So wala ka na talaga makikitang contrast. So yun yung binanggit ko before na it depends upon kung nasaan tayong level ng exposure. So particularly sa sensitometric curve. Yan. So, pag nasa diagnostic range tayo, MAS has no effect. But kung doon na sa both extreme, may effect na siya. Okay, so another factor na before nabanggit natin is the patient factor. So this is the subject, more on the subject contrast, yung property ng attenuation ng organ or structure na kinukunan natin. So thickness, mas makapal, mas mataas yung absorption. So mas yung contrast niya mas maganda or rather it pertains to the attenuation. So sa density, mas mababa yung density ng thicker structure, mas maputi sila, and mas mataas yung density, mas maputi. Yun yung tinatawag nating mga radiopaque, kuna if you can still recall. Radiopaque structure. Sila yung mga nagkukulay white. Ano yung property ng mga nagkukulay white? So yung mga kulay white na portion sa image natin when we are trying to visualize the contrast, sila yung mga mapuputi. So sila yung mas matataas yung attenuation level. Either mataas yung kanilang thickness or mataas ang kanilang inherent density or mataas ang kanilang atomic number. So pag matataas kasi yan, mas napapahina yung beam pag dumaan sa kanila. So thereby resulting into a whiter appearance beneath on the X-ray film. At ang tawag natin sa ganung property, radio opacity. Kaya ang tawag sa mga structure na nagkukulay puti sa X-ray film, we call them radiopaque.
Okay, so now let's go to the film or detector characteristic. Itong detector sa digital yung may encounter yan, medyo complicated kasi din yung digital detector. So but that is to reserve for your computerized subject. Sa akin more on film ang pag-uusapan natin dito. So this the contrast on the film can be represented on the response curve. Yan, kung familiar kayo sa H&D curve, yan H&D curve. And so doon pinapakita yung shades of gray na na ginagawa ng X-ray film. So usually nandito tayo sa may mid region or straight line portion. And nasa straight line portion tayo or the mid portion. So nandun na po form yung diagnostic contrast. Okay, so the scatter radiation, kalaban niya ng contrast natin, nagpapapangit siya ng contrast. Bakit? Pinapataas niya kasi yung fog. And fog is unwanted density. It's like a curtain, parang yung hamog, yung magandang view na natatabingan or nahaharangan ng hamog, hindi mo maaninag ngayon yung magandang view. Similar dun sa anatomy, hindi natin siya makita kasi merong curtain of faint black density that is interposing or blocking the appearance or the visibility of the anatomy. So here, dinidecrease niya yung contrast, which is somehow nakokontrol siya ng mga nagko-control din ng scattered radiation, which is collimation and grids. So si collimation, ito yung pagliit or paglaki ng ating exposure field. So kapag si mataas yung collimation, matinaas mo yung collimation, ano mangyayari sa exposure field natin? Liliit. So liliit yung ating exposure field, yung tatama, yung nako-cover ng ilaw. So ang magiging end result nun, mababa yung scattered, mas tataas yung contrast. So si grid naman also reduce scattered radiation. So again, yung kalaban pagka pinahina, mas gaganda yung outcome natin or desirable outcome, which is increase ang contrast. Both of these, pinapataas mo si collimations si grid, yung grid property later at the you will see here. Okay. Okay, so once again, what would be the effect of increase of both of these, the collimation and the grids? Okay, so again, tatandaan nyo lang, kapag sa collimation, pinapababa niya yung exposure field. Kung nakikita nyo sa X-ray tube, yung liwanag, yun yung, kung gaano kalaki liwanag, ganun kalaki yung exposure field natin. So pag nilakihan nyo yung collimation, mas pinapaliit nyo yung liwanag na yun. So that also conforms to the invisible field of the X-ray. So yun kasi yung congruity nung delineation nung gaano kalaki yung mako-cover ng X-ray field natin, kung gaano yung laki rin yung liwanag. So pag nasa yung collimation, liliit yun. At ang effect niya, kapag lumiliit yung exposure field, bumababa yung scattered radiation, decrease fog, so increase ang contrast. Similar with grids, pampababa siya ng scattered radiation that might reach our X-ray film. So mas mataas si grid factor, later pag-usapan natin, mas mas maraming nakiklean or mas maraming natatanggal na scattered radiation doon sa remnant beam natin na yung magpo-form ng aerial image. Okay, so yan, that's for the scattered radiation. Basta tatandaan nyo lang, kalaban sa scattered. Lahat ng mga factor na nagpo-promote sa kanya, like hindi na mention dito, yung pagtaas ng KBP. So kaya kung bakit bumababa ang contrast pag mataas ang KBP is because of the increase of scattered along with the penetrability. So pag inataas mo yung KBP, hindi mo lang pinapataas yung energy ng beam for penetration, but as well, because of increasing the energy or promoting some interactions. So sa radiation production and characteristics yung pag-uusapan yon, yung particular effect na yon. So kung bakit mas madaming scattered radiation. Pero dito ang focus ko lang sa tatandaan nyo lang, pag mataas ang KBP, mataas ang scattered production, mas mababa ang contrast dahil sa pagtaas ng fog resulted from scattered radiation. Okay, so let's proceed to the next part. Okay, so to put into context yung mga pinag-uusapan natin kanina. So as labeled here, this is a higher contrast, but higher contrast siya when we compared the adjacent structure. But
if you're going to look on the overall image, eto wag kayo malilito. Kung yung overall, the big picture, so ang tinutukoy lang kasi ng high contrast dito is maganda siya, very easy to distinguish yung mga organs na gusto natin. So that is high quality. So in correction, it's more of quality. So ito yung iko-correct ko yung label ng picture. High quality siya. High quality radiograph. But when I evaluate the contrast here is quite yung inherent property kasi ng chest X-ray, low contrast yun. So bakit low ang contrast? Mataas ang kanyang shades of gray or the scale of contrast. Yan. So mataas yung scale of contrast niya. Saan nyo makikita yung pagiging mataas ng scale of contrast? Marami kayong shades of gray dito. Like merong etong puti na to, meron siyang mas maputi pa sa kanya. So ito dito sa chest meron tayong region na gray, tapos merong mas gray sa kanya. Then merong mas black. Tapos yung mga black, magkakaiba pa sila ng degree of blackness. So pag ganyan na marami kang densities na na-appreciate sa image, it's not a high contrast, but rather it's a low contrast. So but it doesn't mean na low contrast siya pangit. So yun yung gusto kong i-point out here. So hindi lahat ng low contrast pangit siya. Katulad ng image na to, overall, the quality of the image is good, pero ang kanyang interpretation of contrast in the concept of the principles of imaging is a low contrast. Ito i-classify ko sa inyo. So siya ay produced ng high kbp yan. So mataas yung kbp, ano nga ulit na nagiging napoproduce noon, mataas ang fog. So mataas ang fog, mababa yung contrast natin. Kaya marami tong shades of gray. So production ng high kbp, low ang contrast natin dyan. And dahil mataas long ang scale of contrast. Yan, long ang scale of contrast niya, wide ang latitude. Wide yung latitude niyan. So ito, poor ang contrast nito. So to make it clear na lang sa mind nyo, so we are not going to use the low contrast or poor contrast when we are just evaluating the quality of the image. So pag overall quality, this image is, etong nandito sa right side ng screen, this is a poor contrast or inadequate yung contrast niya for visualization. Like yung lungs, hindi mo na masyadong ma-appreciate yung blackness niya, yung difference ng parenchyma, yung parenchymal property ng lungs doon sa mga soft tissues and other organs within the thoracic cavity. So hindi siya ganun ka gandang maipakita dito. Kaya poor yung quality ng contrast niya. Okay, so okay, punta tayo doon sa susunod. So dito mas maganda yung eto yung mas accurate. So wag niyo masyadong pansinin yung kanina, yung label nung kanina. So kinorek ko naman sa inyo. Dito, eto tama na to. So you can see yung pagiging high contrast. Ito tama tong high contrast. So, kasi itong lungs, kita nyo black na black siya agad. Tapos yung mga denser structure, kulay puti. So wala ka halos shades of gray na makikita dun sa image. Directly itim sa kaputi yung nakikita mo. So probably this image is produced by very low kbp. Mababa yung kbp niya. Kaya yung lungs, because of its inherent property, so sa sa other subject nyo, may explain to, but just to give you some information, the lungs contain air, and any structure that is composed of air the make it easy for the beam to penetrate. So, mas madali siyang ma-penetrate ng X-ray beam pagka may laman siyang hangin. Kaya pag nasa pathology subject na kayo, yung mga pathologists that somehow promotes accumulation of air, they will appear black. So, same goes dito sa lungs. Though kahit hindi pathologic kahit normal yung lungs, sa normal condition siya, because of its natural state na may presence ng hangin, the beam will always find it easier to penetrate. Mas madali siya i-penetrate, kaya magiging itim siya. So, etong mga structures na mas denser, like nandito sa mediastinal structure, yung kulay puti sila, sobrang puti. And though supposed to be, dapat makikita mo dyan yung differentiating ng mga mediastinal structures like the cardiac silhouette, the arc of the aorta, the different vessels, the great vessels of the mediastinum, and also the different portions of the heart. Yan, makikita mo supposed to be dyan. And a little bit of the airway, particularly the trachea, supposed to be nakikita pa dito. Pero sa sobrang baba kasi ng ginamit mong KBP, nagpantay-pantay silang puti lahat. So kaya
hindi porket high contrast maganda siya palagi para sa anatomy. So sa case ng ano natin ng okay, nung image natin, mas better yung low contrast. So dito din na indicate siya or nabigyan siya ng description as optimum contrast. But in evaluation, low contrast property yan. So, bakit nga ulit, mayroon kang black na may mas black pa sa kanya, may mga gray ka na iba't iba, at may mga puti ka na iba't iba ng appearance. So, this is still a low contrast, pero yung pagiging low contrast niya, bumabagay para mas mapakita, mas ma-maximize yung pagpapakita ng maraming organs na nasa loob ng body region na kinukunan natin, which is in this case the thoracic region or in the heart and the lungs, yung pinaka-primary concern natin. It happens lang na marami pang structure na mahahagip kasi dyan. Kasi because chest x-ray by default, kaya nga palaging itong ni-request, maraming sakit na nakikita dito sa chest x-ray. Kaya pag sa ospital, ito ang pinakamaraming yung magagawang examination. Kapag hindi mo yan na-optimize yung kanyang appearance, may mga sakit na pwedeng hindi ma-diagnose or ma-misdiagnose si patient. Okay, so kaya sabi ko sa inyo nung unang meeting pa lang natin, pagka hindi kayo marunong mag-evaluate ng image, hindi nyo natutunan yung mga principles of imaging, pwedeng mapahamak yung pasyente sa inyo dahil doon sa paggagamitan ng mga image na na-produce. Okay, so yan, like for instance, para mas correlate nyo clinically and sooner kapag nasa hospital, ano na kayo, hospital education, yung chest x-ray, ginagamit siya for clearance ng some operation. So may mga operation na hindi magpo-proceed hanggat hindi clear yung chest ng pasyente. Okay, so pagka halimbawa yung hindi mali kasi yung pagkakagawa mo or pagkaka-apply mo ng mga principles of imaging, pwedeng mag-simulate yun ng pathology or magkaroon ng mga misinformation dun sa ano natin sa radiograph natin, and yung pasyente na na-ooperahan kasi nga may sakit siyang malala, hindi siya ma-opera-operahan kasi nakita dun sa chest niya na may tama, and it can cause a serious complication during a major operation. So ayan, kaya you need to be very careful sa ano nyo, sa ginagawa nyo mga image because the life of the patient yung pwedeng ma-jeopardize. Okay, so eto low contrast, bakit siya low contrast? So kulay ano wala ka ng still there's a lot of shades of gray and hindi siya yung pinaka desirable na contrast, poor contrast. Yun na lang gamitin natin, poor contrast. And so kasi nga wala ka masyadong ma-appreciate na anatomy. Okay, so next natin. So again, to make it more easy for you to understand, natandaan nyo lang ang low contrast, maraming shades of gray. Tulad nito, ilan yung box dito. So we have the black and the white. So ilan yung shades of gray na meron sa black and white? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron 7 sa pagitan ng black and white. Dito naman sa dini-indicate na low contrast, ilan yung box na makikita natin? 1, 2, 3. Okay, so tatlo lang. Mas konti yung box, mas konti yung shades of gray. Halos mabilis lang silang makitang magkakaiba. Pero dito sa low contrast, mas marami yung shades of gray natin, long ang scale of contrast, but when you apply that in visualizing the image, it will be difficult for you to say na etong organ na to iba siya doon sa katabi niyang organ kasi nga halos magkamukha sila ng shades of gray dahil nga low contrast yung meron sa image natin. Okay, so and this will be the application or one of the important technique that you must learn. Ito yung 15% KBP rule. Okay, ito yung unang-unang computation na ituturo ko sa inyo kasi even in practice dapat alam nyo tong gawin so that once you are prompted with some technical difficulties when it comes to the operation of the X-ray tube, you know the alternative way to produce the desirable appearance of the image without harming
without harming both the patient and the X-ray tube. Okay, so ano ba yung sinasabi ng 15% KBP rule? Tatandaan nyo lang, sa itong 15% ng KBP, masyadong malakas yung effect niya sa density. That even a 15% increase in the KBP, that already means na nag-double yung ating exposure level. So parang katumbas yun. So hindi sinasabi dito na pag tumaas ang KBP, ang nagawa niya tumaas sa MAS. Ang sinasabi lang niyan, halos kamuka or halos ka same effect ng pag times 2 ng MAS yung makikreate ng pag 15% na increase lang. So 15% lang yung ginawa natin kay KBP pero patumba siya ng pagdoble ng MAS when it comes to blackness. So magdodoble yung blackness, just add 15% of the KBP na same sa effect ng dinoble mo yung MAS. Pero dito hindi naman talaga ginawa yung pagdouble ng MAS. Sinong gumalaw yung KBP, nagdagdag ng 15% KBP sa kanya. So, i-reverse lang natin pag nag minus 15% KBP rule ka or bumaba ng 15% yung KBP, it means na mag-half din yung density natin. And this is used when contrast change is desired. So, meron tayong computation dyan. For instance, 100 KBP. So 100 kbp yung ginamit natin and according to doon sa outcome nung image natin, we cannot adjust the MAS but rather KBP lang yung allowed. So masyadong light. So halimbawa 100 kbp partnered with 10 MAS, hindi masyado pang mababa. Mababa yung blackness. Gusto pa nating i-double. So, you don't want to adjust the MAS anymore because pag binago mo yan, may magagalawan. So, di ba, last time na-introduce ko sa inyo to, yung interconnection yan. Like, halimbawa, sa MAS, dalawang factor ka agad yan, MA saka exposure time. So, pag ginalaw mo yan, magbabago yung exposure time mo na naka-decide na nga doon sa procedure. So, pati yung MA mo, which is in return, may effect yun sa yung focal sa X-ray tube. Pag-uusapan natin yun sa mga susunod na kabanata. Yan, yung MA may effect yun sa quality pa ng image pag dating natin sa mga geometric factors. Yan, kaya medyo mas madaling mag-adjust ng KBP. Though, meron ding repercussion yan na explain ko sa inyo. Okay, so kapag let's say gagamitin masyadong mababa daw yung blackness. Ang gusto mo na lang gamitin para walang masyadong maggalawan, yung KBP na lang. So anong gagawin natin para mas mag-increase yung blackness, na double yung blackness? So we are going to use plus 15% KBP rule. Okay, so plus 15% KBP rule, paano nyo kukumpitin yun, yung plus 15%? Kunin nyo muna yung 15%, times nyo lang sa 0.15 or kung sa calculator, so sa exam nyo naman or sa mga exam, allowed naman yung scientific, wag lang cellphone. Okay, so even in board exam, may calculator tayong dala-dala doon kasi nga literal na may mga computation. Okay, so 100 kbp times mo sa 0.15, nalalabas dyan, 15 ano rin, 15 kbp. So sabi pa, plus 15%, i-plus mo lang dito yung 15 sa original nating kbp, which is 100. So kung gusto nating i-double, i-times 2 yung blackness without changing the MAS, so by just calibrating the kbp. So ang gagawin mo na sa kbp, 115 kbp. Ipa-partner mo sa 10 MAS para para mag-double yung density. Dadagdagan ko ng or let's say, sige, pamaya muna yon. Yung reverse naman, minus 15%. So yung 100 kb to 110 MAS, masyadong maitim, gusto mo naman pababain yung kanyang blackness na ang gagalawin mo lang kbp. So kunin mo lang ulit 15% ng 100 or times mo sa 0.15, 15. So minus naman tayo. So kaya nga ito minus 15%. Okay, minus mo lang yung 15 sa natin sa 100, that will give you 85 kbp. Okay, so i-partner mo ngayon tong sa 85 sa 10 MAS, yan yung magpo-produce sa'yo ng mas mababang density compared dun sa original combination na 100 kbp 10 MAS. But we are certain na nangalahati yung density by this combination. Okay, so ito yung ruling ng 15%. So i-add ko na lang pagka let's say
yung 30% increase lang ng density. Itong 30% increase lang na to, ang ginagamit natin dyan yung 5% KBP ruling. Okay, so eto ano, hindi to masyadong pinapakompute, mas pinapakompute kasi eto. Pero in case man ma-prom kayo similar pattern, i-ano nyo lang, ita-times nyo lang, kukunin nyo lang yung 5%. Halimbawa, 5% ang 105. So gusto mong mag-increase ng 30% yung density mo by changing the KBP. So plus mo lang yung 5 na nakuha natin, yung 5% ang 100 is 5, so 105. Mag-increase lang by 30% yung ating density. So reverse lang, 5% minus, so 95. Kung gusto mong bawasan ng 30% yung density. Okay, so ganun siya. So ngayon, ang pwede pa tong i-tweak ng kung ano ng yung condition, let's say for instance, yung gusto nating i-retain yung original na density and babaguhin natin si KBP. So probably gusto nating baguhin si KBP in order to manipulate the contrast. Gusto nating baguhin kasi ano nga ulit ang primary na nagko-control ng contrast? It's KBP. So baguhin natin yung KBP para magbago yung contrast pero ayaw nating magbago yung density. So let's say same set 100 kbp tapos 10 MAS. Yan, 10 MAS. So ngayon gusto kong i-retain yung density na yan. Pero papakilaman ko yung contrast. So gusto kong ibaba yung contrast. I want to decrease the contrast. Magma-minus ako ng contrast. So if I want to decrease the contrast, ang gagamitin ko is plus 15% KBP rule. Anong dahilan bakit nag-plus ako instead na nag-minus? Kasi kapag ang higher KBP, yun ang nagre-result ng lower contrast. So if I want to make the contrast lower, decrease the contrast. So I will somehow add more KBP. So ano nga ulit ang plus 15% ng KBP? 50 ng 100, it's 15. So add ka lang ulit. So ng plus 15 diyan, ang makukuha natin 115 KBP. So hindi mo pwedeng i-partner si 10 MAS kasi nga ang gusto natin i-maintain yung original na density. So how we can do that is integrating the relationship. Yung ginawa natin na nag-plus sign ng 15%, magkukos yun ng double ng density. And ang controller ng density mo ngayon is the MAS. So, to compensate dun sa pag-double ng density dahil sa pag-increase ng 15% ng KBP, ang gagawin natin sa MAS is i-half natin siya. Kasi nga equivalent ng plus 15% na yung pag-double ng MAS. So i-counter natin yung pag-increase ng density by 15 plus 15% ng pagkalahati naman ng MAS. So ang ipa-partner mo dyan, kalahati lang 10 is 5. So divide 2 the MAS. So 5 MAS. So yung density nito, yan, yung density ng 115 kbp is equals yan yung density nila ng 100 kbp sa 100 kbp sa 10 MAS combination. So magkaparehas yan ng density. Okay, so ayan, that's the how we can compensate for if we want to maintain the density despite that we change the kbp. Okay. Okay, this is the last emphasis for the factors, correctional factors of the contrast, yung grids. Again, anong ginagawa ng grids? These are instruments or devices that decrease the scattered radiation that can reach our IR that might decrease the contrast. Anong reason? Pag cause ng fog, okay, so pag marami kasing scattered, tataas ang fog, bababa ang contrast natin. And ang last resort in order to clean up or to remove those scattered radiation before they reach the film is by using a grid. Okay, so ang grid natin, kaya ang result ng grid dito, nagpapataas siya ng contrast. Okay, however, upon doing that, yung ng grid, hindi lang kasi totally di siya perfect na puro scattered lang. There are certain degree of the primary beam, yung image forming beam na mababawas. So kaya pag tumataas ang grid clean up capacity na meron tayo, bumababa rin yung density. So that's why in order to correct that loss of density due to higher grid properties, meron tayong certain computation, yan, as shown here. Yung tinatawag natin mga grid conversion factor. So kaya pagka,
let's say gagamit ka ng grid from non-grid, wala kang gamit na grid. So gusto mo pagandahin yung contrast and you want to use a grid. Okay, so pag gumamit ka ng grid, babaguhin mo rin yung exposure factor mo. Pero dahil nga meron siyang inherent na nagdi-decrease siya ng exposure, yung kailangan natin ma-correct yun. So, ang primary na dinidecrease niya density. So, kaya ang para ma-counter natin siya, kailangan din natin ng correction factor na pampataas ng density. So, para ma-compute yun, eto, yung mga conversion factors. Yan. So, yung mga conversion factors na yan, sila yung pinang-multiply natin doon sa original na density or MAS rather, nung wala pa tayong gamit na radiographic grid. For instance, ang original na ginamit nating MAS is 10. So 10 MAS, ito non-grid. Yan. So non-grid yung 10 MAS. Tapos from 10 MAS, gagamit ka ng 5:1. Yan yung binigay dito, 5:1. So 5:1, ang grid conversion factor or Backy factor. Another name na itong grid conversion factor na to is the Backy factor. And so Backy factor. So yun yung grid conversion factor niya, that's 2. Okay, gagamit tayo ng 5:1 grid. Ang Backy factor niyan is 2. So yung multiply mo lang si 2 dito kay 10. Okay, pag kinuha natin 20 MAS. So kung gagamit tayo ng 5:1 grid sa ano natin sa examination, and we still want to retain that degree of blackness. Babaguhin natin yung contrast, pero gusto natin ganun pa rin kaitim kasi maganda na para sa mata natin yun. So, para hindi masira or hindi mabago yung density despite you're going to use a grid, so dapat mong i-incorporate yung Backy factor. So, from 10 MAS, gagawin mo siyang 20 MAS na. Kasi yun yung Backy factor or conversion factor nung gagamitin mong bagong grid. Okay, similar goes if you're going to use other grid. Halimbawa, kung 6:1 naman, times 3 mo lang, 30 MAS na ngayon. Okay, so mas meron pa ditong na-mention na mga computation. So, for instance, pagka daw no grid to grid, so ang pwede mong way to get to estimate, so ito possible estimation lang to, is yung MAS with grid divided by MAS without grid. Usually kasi mas mataas ang MAS natin pag may grid. Ano ang dahilan? Para i-compensate yung nawalang density na ginawa ng radiographic grid. Okay, so yung MAS MAS without grid, yung pagdi-divide natin doon sa MAS na may grid na mas mataas. Kaya nakuha tong mga to dahil doon sa formula na yan. Pero yung usually kasi, hindi naman ibibigay sa inyo ang MAS even in the actual setup. It will not be given to you na ito yung MAS na may grid. It's you that will compute for the new MAS based doon sa Backy factor or based doon sa bago yung grid na gagamitin mo. And para ma-compute yung bagong MAS na yun, it's you who must compute. Paano? Dapat kabisado nyo to. So dapat kabisado tong mga conversion factor. Sa board exam natin, palaging lumalabas yan. May mga computations na kailangan alam nyo siyang ikut-ikutin. Medyo konti lang naman tong mga conversion factors na yan. So basta huwag nyo kakalimutan siya. Sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang. Sa board exam nyo, may encounter nyo yung paulit-ulit. Okay, lalo na dun sa cluster na nandun sa principles of imaging. May mga computations yan. Kaya habang maaga, kabisaduhin nyo na sila. Very basic ano lang naman numbers. Like, 5:1 o 2, tapos 6:1, 3, o 10:1, 5, 16:1, 6. So, yeah, very few ano lang naman. Ito again na ina-emphasize ko. Ngayon pa lang, wag nyo nang kakalimutan. Sa board exam nyo talaga, malabas sila. Okay, so yun, yung pag-compute from one grid to grid, ito yung formula. So MAS1 over MAS2 equals to grid conversion factor or Backy factor 1 divided by grid conversion factor 2 or Backy factor 2. Ako mo na pinapahanap dyan, ito MAS2. So how to find that? Cross-multiply nyo. So MAS2, and sa MAS2, masasama siya kay grid conversion factor 1 equals to MAS1 times grid conversion factor 2. So divide mo lang sa kasama ng grid ni MAS to grid conversion factor 1. And conversion factor 1. So eto cancel out na. So ang magiging formula natin for MAS2, it's MAS1 times grid conversion factor 2 all over grid conversion factor 1. And so eto na ngayon yung formula mo. Substitute mo na lang
yung mga given. Like for instance, yung MAS mo, let's say, is 1 MAS. Tapos yung grid conversion factor na pagagalingan natin, let's say, is 5:1 is 2. Tapos yung bagong grid conversion factor is, let's say, 10:1, 5. Yan. So, it's 2 and 2 over 5. So, 2 over 5, that's around 0.4. 0.4, yes. Okay, so 0.4 MAS. So from okay, so from okay, balik. Ano pala? Okay, so tama naman. So halimbawa, manggagaling tayo sa yung ating Baki na 5 or ang Baki natin na panggagalingan is 16:1. So rather 10:1 or 12:1. So 5. So kaya nilagay ko dito yung 5. So yun yung original na panggagalingan. Tapos bababa tayo sa grid na ang Baki factor is 2, which is 5:1. So mapapansin nyo bumaba yung MAS kasi nga from mataas na grid Baki factor to lower Baki factor. Kung i-reverse ko naman, nilagay ko limbawa, manggagaling ako sa may 5:1. So dito ko lalagay si 2. Ayan, so dito ko lalagay yung 2. So, dito ko lalagay yung 2. So ito ngayon yung panggagalingan ko. Kaya nandyan yung grid conversion factor 1. Tapos pupunta ako sa higher grid ratio, which is let's say 6, yung 10:1. So nandito na ngayon si okay. So yung grid factor natin is 5. Yan, kasi from Baki factor na 5:1, yan, kaya nga nandito si 2 sa ilalim. Tapos eto namang si 5, kasi nga pupunta tayo ngayon sa 10:1 or 12:1, pwede rin naman. So yan, multiply lang natin. 1 times 5 is 5, yan, divided by 2. Okay, so divided by 2, that's around 2.5. And 2.5 MAS. Okay, so mas tumaas kasi nga para mas mababang grid ratio, pupunta tayo sa mas mataas na grid ratio. So tatandaan nyo lang, kapag you're going to transition from lower to higher grid ratio, tataas dapat ang MAS nyo. Kasi nga mas tumataas yung attenuating property ng grid. So para ma-counter natin yun, kailangan mas mataas yung MAS. And reverse is true para dun sa from transitioning from higher to lower. So mas mababang grid factor or Baki factor na ngayon yung bago mong gagamitin, kailangan mo rin babaan yung MAS para hindi mag-overexpose or hindi masyadong mangitim yung ating image. So ano pang ano neto? Anong other consequence yan? Tatandaan nyo, pag tumataas ang grid factor, so habang tumataas ang mga grid factor, mga grid conversion factor, it result to higher MAS. And MAS is more on the quantity of the beam. Yan. So mas quantity to ng photons ng beam natin. And mas mataas siya, ang effect niyan, ito yung pinaka-negative effect niya, mas mataas yung dose ng patient. Mas mataas yung na-absorb na energy ng radiation ng pasyente. So ay medyo delikado. Yan, kaya dinidecide pa rin natin kung anong body region ba yung kinukunan, kung anong Baki factor yung gagamitin. Okay, so hindi porket maganda daw yung 16:1 kasi siya pinakamataas, pinakamagandang mag-remove ng scarlet radiation, gagamitin mo na kagad sa anatomy. So still depends upon the size. Halimbawa, mas maliit. So okay lang yung mga mas mababang Baki factor. So kaya niya nang i-clean up yung scattered radiation nun. Kasi kung pagpipilitan mo yung mataas, unnecessarily tataas yung dose ng pasyente. Anong pinanggalingan? Yung pagtaas ng MAS kasi na kailangan para doon sa ganong Baki factor na mataas, ganong grid na mataas ang Baki factor. Okay, so yun yung negative effect nito, yung sobrang paggamit ng grid and pagtaas ng MAS, tumataas yung dose na natatanggap ng pasyente. Okay, so for the meantime, hanggang dito muna tayo and see you sa ating mga continuation. Class. Do you have any particular question, any clarification?
Okay, so if there's none, okay, so hanggang dito muna tayo sa ating lesson, and we will continue further to probably right after the prelims. So have a restful night and keep safe everyone. So see you next meeting.